Ako'y kinikilig, ako'y kinikilig. Basta si Miss Eden Santos ng Net25. Grabe talaga, nag-i-stop yung mundo ko. Nakatutok lang talaga ako sa kanyang pagtatanong kay Claire Castro. At dito nga, ay talagang hindi lang naabo, talagang natusta, napulbos, nangitim ang mundo ni Yuse Claire Castro. Pero meron akong nakita, meron akong napansin guys. Yung unang sagot niya na nasa news na yan. So naghanap ako ng news kung meron ba talaga. At meron nga. So fake news din yung media outlet na to. Hindi ito Rappler. Hindi ito Rappler. Papakita ko sa inyo mamaya. Tapos ay, kaya naman pala. So, syempre, punta muna tayo dito sa ating main character. Bigyan tayo, magbigay tayo ng kunting reaction lang naman. Maawa naman tayo kay Claire Castro. Kawawa na nga, hindi na yata nag-live ngayon. Baka kasi puntahan ni Eden yung live niya, doon niya itanong. Maganda yun, di ba? Punta ka doon sa live ni Claire Castro, tapos doon ka magtanong. Doon mo sunugin, doon mo paaminin na fake news nga siya. So, syempre, punta tayo dito. Panghimagas. Umpisahan natin doon sa umpisa hanggang sa ma-reach natin yung part kung saan sinabi ni Yuse Claire Castro na nasa news na. So, eto. Pansinin na at pansinin kung paano siya sumagot sa mga unang tanong ng ating favorite reporter. Okay? Eto na! Thank you, ma'am. Eden Santos, Net25. Naririnig pa lang yung pangalan niya. Bakit parang nanginginig ka na? Iba yung ngiti mo. Tungkol talaga nitong si Eden, pa-surprise. Good morning Alam, may notes. po, Yusek. Binatikos po ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque yung anyay lantarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa umano'y gold-linked money laundering activities. Ito po'y nabanggit din sa isang media entity dito sa Pilipinas, bukod po doon sa mga report from Hong Kong and Taiwan. Yes. Nakarating na po ba ito sa kaalaman ng Pangulo? Ano po yung kanyang reaction kaugnay nitong panibagong allegation po na ito? Ang inaasahan kong sagot niya dito, fake news. Pero bakit kaya hindi fake news? At saka, kapag nababanggit itong si Harry Roque sa kanya, isa sa mga pangalang trigger sa kanya, di ba? Medyo mabibigat talaga yung binibitawan ni Claire Castro pagdating kay Harry Roque. Natatandaan niyo yung huli? Ang sabi niya, go home. Pero, kakaiba guys, kakaiba. Wala pong katotohanan. See? Wala pong katotohanan. But, sana fake news. Di ba, ang bilis-bilis mong magsabi ng ganun? Fake news yan. Pero bakit dito walang katotohanan? So, hindi totoo. Pero hindi fake news, ha? Kasi hindi niya sinabing fake news to. So, hindi fake news. Walang katotohanan. Siguro kung tatanungin dito in the future, walang katotohanan noong tinanong nyo ako. Pero kapag ka nagkatotoo to, yun yung magiging defense niya. Magaling din na abogado talaga. Yun lang po. So you categorically deny po ito? Walang katotohanan. Banggitin mo. We categorically deny. Ganon. Walang katotohanan. Ganon. Ba't hindi mo masabi? Doon po sa pagdalo ng Pangulo kanina po sa One Cebu rally sa Cebu, yung po ang presensya ng Pangulong Marcos ay sign po ba yon na yung suporta niya kay suspended Cebu Governor Gwen Garcia ay parang sign din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautusan ng Ombudsman? Wala po tayo nakikitang ganun. Baka hindi ka pumunta ng Cebu. Kaya wala kang nakikitang ganon.
Anong hindi mo nakikita? Wala kang nakikitang inaayunan ni PBBM yung paglabag sa batas ni Congresswoman Gwen? Hindi ba kapag may kautusan yung ombudsman, ay yun nga yung dapat sundin kasi yun yung nasa batas? Ngayon, harap-harapan at talagang matigas itong si Gwen na hindi siya susunod at hindi siya mag-i-step down. Hindi ba yun paglabag ng batas? Hindi ba yun paglabag sa utos ng ombudsman? Pero wala kang nakikita ha. Wala siyang nakikita. Subukan mong pumunta ng Cebu, ha? Para makita mo na si Gwen Garcia, sino ba yung Gwen Garcia ba yun? Ewan ko, basta si Gwen. Na ayaw talaga niyang bumaba sa kanyang pwesto. Hanggat hindi po nakikita ni Yusek Claire Castro, hindi po yun totoo. Gaya na lamang ng saksakan. Kahit na marami ang nababalita, kung lalabas siya ng bahay, ay hindi po yun, hindi po siya naniniwala. Kasi hindi niya nakikita. Hindi rin po siya naniniwala na maraming mga snatchers kasi kapag ka po, siya po ay lumalabas sa kanilang bahay, wala naman siyang nakikita, lalong-lalo na kapag ka po siya ay namamalengke. Wala namang snatcher siyang nakikita. So, hindi niya nakikita si Gwen Garcia kasi nasa Cebu siya, hindi siya naniniwala. Walang katotohanan doon. Huwag tayong maniniwala doon. Okay, tuloy natin. Di ba napakatipid yung sagot niya? One-liner, napakatipid. Kasi kapag nagpaliwanag kay Eden, kung hindi ka man bubutasan ngayon, bubutasan ka sa susunod. Natatakot ka talaga. Kryptonite mo talaga si Eden. Yun lang po. Doon po sa nabanggit ninyong 7 Eto na, patay tayo dyan. pisong Pansinin ninyo itong matandang to, ha? Itong reporter na to. Kung paano siya tumingin kay Eden. baba ng Duterte Oo, kita nyo? Paano tumingin? Patay tayo dyan. Bumanat ka na naman kasi gusto mong mawala sa BCO. Hindi tayo magtataka again. Sinabi ko na to matagal. Matagal na. Na itong si Eden, one time, mabubulaga tayo, mawawala to. administration. Pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce Di ba nakatingin siya dito kanina? Tapos tumingin na naman siya doon. Naghahanap ka ng kakampi? Ulitin nyo at tingnan nyo kung paano yung tingin niya. So dalawa si Eden, nasa left niya, nasa right din. Hindi ba dapat kapag kami nagtatanong, doon ka nakatingin? Pero siya hindi mapakali. Tingnan nyo. clarify yon kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso Dito siya nakatingin, di ba? Tingnan nyo yung tingin niya. Dito. Tapos, kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce pumunta doon. Ba't ka tumingin ulit doon? o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? So, ang hinihiling ni Eden dito, clarification lang. Ano ba talaga? Yung sinabi mo ba na promise ni Pangulong Duterte dati na 7 kilo yung bigas? O ano ba? Reduction lang. Yun yung inaano niya eh. Napakasimple lang. Sana you have all the chances, Claire Castro, na ikorekto dito. Pero hindi mo ginawa kasi masusunog ka talaga. Kasi kapag ginawa mo ang correction dito, nasa pulpito ka, para mo na rin inaming fake news peddler ka. Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, sabi niya, nasa news na po yan. So, naghanap ako. Meron bang news outlet o news article na nagsasabi o nagpalabas na prinamis nga ni Digong itong 7 pesos per kilo ng bigas? Tandaan nyo, ang style nitong si Claire Castro, kasi tinuruan ang aming community na ilagay muna sa mainstream media bago itapik. Yun yung ugali niya. Hindi muna niya igagalawin yung isang issue kung hindi muna ipapadaan sa mainstream media. Katulad ng ginawa sa Rappler. Yung Rappler doon sa arrest warrant ni Pangulong Duterte. 10 minutes na lumabas yung article na yun, kinontent niya. Ano pa? Yung mga fake news peddlers daw na pinagkakakitaan yung pagka-aresto ni Pangulong Duterte at sali pa tayo doon. Yun yung laging ginagamit niya. Ngayon eto, magtataka kayo.
Yan o. Inquirer. Ba't Inquirer? 6 days ago, April 9, 2025. Title, Digong promised 7 kilo rice in SONA 2018. Bongbong, 20 per kilo rice in 2022 polls. So parang sinasabi ng Inquirer dito ay nag-promise talaga si Digong. Baka kasi ito yung gamitin ni Claire Castro na depensa. Kaya niya nasabi na yung per kilo ng bigas ay pangako, yung 7 pisong per kilo ng bigas ay pangako ni Pangulong Duterte. Pero hindi niya magagamit dito. Ito, bakit? O eto, pakinggan nyo to. Panoorin nyo ito. Kasi hindi niya magagamit yun eh. Kung yun yung plano niyang gamitin. Kasi bakit biglang sinabi niya na nasa news na? Babasahin natin yun mamaya, pero i-play muna natin ito. Ito dati ang sinabi, mga ka-clear. Oh, sige. Ay, sorry. Ang problema dito, ang reference mo, yung SONA mismo. So, hindi mo pwedeng gamitin yung article ng Inquirer na nasulat amazingly 6 days ago. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price. Reduce the price. Bawasan yung presyo. Hindi niya sinabing piso per kilo, 7 piso per kilo. Maliwanag. Pero sa tingin ko, na-realize to ni Claire Castro dito sa vlog niya to. Pero parang hindi na siya hindi na niya lang pinansin at pinanindigan, itinuloy na lang niya. Tignan niyo kung paano siya magsalita, kung paano yung niya, kung paano mag-change yung mood niya dito. Of rice by up to 7 pesos. Oh, Ano? kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to eh. Medyo nag-divert na siya. Hindi na niya masyadong pinansin yung 7 pesos per kilo na pangako kasi dito pa lang na-realize na niya. Para, Di ba? Nag-i-stop siya kasi nag-iisip na eh. Paninindigan ko ba tong animal na to o hindi? Ano ba? Titirahin ko pa ba na promise niya to o hindi? Kasi pag ginamit ko to eh. Ginamit ko to. Hindi ko po pwedeng sabihin na naintindihan ko na, oh my God, hindi niya promise. Reduce lang. Reduce. Bawasan lang. Tuloy. kung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? 7 Oh my God. pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha? So, binasa niya yung nandito. Tingnan niyo ha. Tingnan niyo. Yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? Oh. 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha? Hindi niya binasa, hindi niya tinuloy. Hindi niya tinuloy. Bakit? Yan, 2 years, ha? 2 years, ha? Nangako 7 pesos Kamot ilong. per kilo na bigas, ha? Because of the rice certification law. Okay. So, hindi mo pwedeng gamitin ngayon, balik natin dito, tapos balik natin yung article. So, hindi mo pwedeng gamitin ito ngayon na palusot, na nabasa mo lang sa news. Kasi mismo, hindi naman ito yung ginamit mong batayan mo o ebidensya mo na nag-promise si Pangulong Duterte, kundi yung kanyang SONA, yung video mismo. So, hindi ka makakalusot kung paplanuhin mo na gamitin ito ngayon. Basahin natin ito. There's a heated discussion today on the administration's upcoming 20 pesos per kilo rice program. President Bongbong Marcos Jr. is considered consistently branded a liar by Vice President Sara Duterte on this issue. Hindi naman niya sinabing liar, budol lang, di ba? Parang ganon. Pero Inquirer to eh, anong magagawa natin, di ba? Inquirer to. But which administration, Bongbong or Digong, better handled our rice crisis? Ang usapan dito, yung pangako. Pero tingnan nyo how they diverted. Iniba nila yung basehan. Iniba nila yung konteksto. Sino ba daw yung mas maganda ang paghawak sa problema o sa usapin ng krisis sa bigas? Tuloy natin to. I recall
President Digong Third State of the Nation Address, SONA, in 2018, where he urged Congress to prioritize a proposed law that seeks to improve tariff and rice in place of import quotas, saying this, tandaan nyo to saying this can bring down, pwedeng maibaba, bring down the price of staple as much as 7 pesos per kilo. So, ang sinasabi dito, ito, fake news na din to. Minisquote nyo na si Pangulong Duterte kasi ang sabi niya is reduce, hindi niya sinabing bring down the price of staple as much as 7 pesos per kilo. Slowing inflation significantly, Duterte said he certified the rice tariff measure as urgent 6 days ago. To tandaan ninyo Okay. So ang sinasabi dito ni Inquirer ay saying this can bring down the price of staple. Tignan nyo kung paano nila dilaro. Ang sabi ni Pangulong Duterte is reduce. Reduce. And then dito kayo mas magtataka. Dito kayo mawiwindang. Dito din ako nawindang. Around September, also of that year, the prices soared to 70 pesos per kilo under his then Agriculture Secretary Manny Piñol, with inflation rates of as high as 6.7%. Totoo naman yan. Data naman yan na talagang tumaas nga. Pero napababa bago siya bumaba ng pwesto. Okay, eto na. 3 years later, the 7 pesos per kilo rice promise did not happen. Inquirer, ano to? Pare-pareho kayong mga fake news. Fake news peddler na nga yung nandyan sa PCO maging ang mainstream media na Inquirer. Sino bang may control sa Inquirer? Alam nyo na kung sino. Pero tignan nyo ang news nila. 3 years later, the 7 peso per kilo rice promise did not happen. So ang sinabi nila dito, saying this can bring down the price of staple as much as 7 kilos. Dito pa lang nilaro na nila yung sinabi ni Pangulong Duterte na ibaba o i-reduce o bawasan yung presyo ng bigas. Tapos dito, sinabi nila 3 years later, the 7 pesos per kilo rice promise did not happen. Tignan nyo kung paano maglaro itong mainstream media. Kaya, tapos ngayon umiiyak-iyak kayo na mas pinagkakatiwalaan ang mga vloggers kasi tignan nyo kung paano kayo magbalita. Inquirer, nakakahiya kayo. Sinong nagsabi na isulat nyo to? Sinong editor ninyo ang nag-aproba nito? Di ba may debate na yung mga mainstream media ay may prosesong pinagdadaanan, may ethics, may mga editors na sumasala sa kanilang mga write-ups, pero bakit ninyo hinayaan na ganito? Pinalabas ninyo na ipinangako ni Pangulong Duterte na bababa. Sa pagkakaintindi ko kasi ganito yung pagsulat ninyo. Sa pagkakaintindi nyo, pinapalabas nyo dito na pinangako nga yung 7 pesos per kilo ng bigas. Pare-pareho kayo. Nabalikan natin si Claire Castro. Kasi itutuloy niya na susunugin itong si ano. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog. Malinaw na reduce. Malinaw na reduce. Doon sa article na binasa natin, ang sabi, to bring down. Isa din yun na mali. Po ba yun, whatever. So ngayon, guys, sabayan natin tuloy ito Kasi di ba sabi niya kanina, nasa news na yan. So yan yung news na nakita ko. Kung gagamitin niya yan, sabog na naman si Claire Castro dito. Kailangan mong mag-isip ngayon, Claire Castro. Kung una, i-give up mo na ba ang pagbablog? O pangalawa, magsusorry ka. Pero ano ba ang napakahirap? Bakit hindi mo matanggap o kayang akuhin na nagkakamali ka? Ito, pinakabagong issue sa'yo. Nagpalabas ka ng fake news na sinabi na ipinangako ni Pangulong Duterte yung 7 pisong per kilo ng bigas, which is never naman niyang ginawa. Tuloy. Yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news. Sa vlog po ba?
nagkukunwari ka pa. Sevlang? Sevlek fu ba? Natural alam mo yan. Tapos magaganyan ka, magpapatay malisya ka. Sevlang? Sevleg fu ba? Leche. Napanood po sa Hindi ano? po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, So kung hindi nabanggit sa press briefing, sa vlog ka nagpakalat ng fake news? Sa vlog ka, inamin mo dyan, hindi mo tinanggi na hindi mo sinabi yun. Ang bilis-bilis mong magsabi kapag ka walang basehan. Pero bakit dito hirap ka na sabihin wala fake news yan? Kasi totoo na ng fake news ka. Nakakahiya, nakakadiri ka. Tama si Vice President Sara Duterte. Garbage in, garbage out. Lumalamon ka ng basura. Ang isinusuka mo rin, basura. hindi po sa press briefing. Parang you're Ang sarap manunog. talking na pinapakita niyo pa yung SONA something ni Tignan mo yung ngiti niya. Pilit na pilit na. Pilit na kasi alam mong sabog na sabog ka. Oh, may action pa si ano? Pinapakita mo doon sa ano mo, vlog mo. RRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yun pahayag ng Pangulo. Hindi daw po yun pahayag ng Pangulo. Pahayag mo yun, so ikaw ang ng fake news. Nandito po tayo Mm. sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. So nandyan ka sa PCO, sa press briefing para ihayag yung direktiba ng Pangulo. Ibig sabihin, yung mga pag-atake mo kay Vice President Sara Duterte, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kaalyado niya, ay direktiba din yun ng Pangulo. Yun ba yung sinasabi mo ngayon, Claire Castro? So, ang sinasabi mo ngayon, kapag ka nandyan ka sa pulpito, wala kang personal opinion? Kasasabi mo lang eh. Direktiba ng Pangulo ang trabaho mo sa press briefing. So, inaamin mo dyan na si Pangulong Duterte ang may direktiba para atakihin mo at mag-fake news dyan sa pulpito. Maliwanag yan. Lubog na lubog ka dito, Claire Castro. Wala kang lusot. Hindi mo na malayan na maging yung amo mo, na maging yung presidente ng Pilipinas, nilaglag mo para ano? Para lang makaiwas ka at maisalba mo ang sarili mo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. hindi pa Hindi daw patungkol sa kanyang pagbablog. Pero nung natanong ka, na-topic mo na din ito sa vlog mo. Nung natanong ka dyan, nung mga unang araw mo, huwag mong sabihin nakalimutan mo na naman na tinanong ka tungkol sa pagwawala mo sa presinto at naglaan ka ng napakahabang oras para ipaliwanag. Parang naging talambuhay mo na nga yung paliwanag mo dyan. 'Di ba? Tapos ngayon, kung outside na nangyari dyan sa pulpito, hindi na pwedeng pag-usapan. Pero, tinake mo yung opportunity na yun noon na ipaliwanag dyan sa pulpito. Para ano? Again, para hindi sa Pangulo, pero para sa kanino? Para sa sarili mong pangalan. Para malinis mo ang pangalan mo. Same thing na ginawa mo ngayon dyan. Same thing na inilaglag mo si Pangulong Duterte para linisin o iwasan yung ka-fake newsan mo. nabanggit ko Salamat lang po. po yung vlog, Yusek, para lang po hindi Miss Eden, malito. pasensya na po. Galit na. Nang galaiti na. Itim. Itim. Naging itim, mga kababayan. Naging itim ang press con dahil kay Eden Santos. You just made my whole week. Eden Santos. Wala na. Tapos na. Okay na yung buong linggo ko dahil sa ginawa mong panununog, pagiging tignan nyo nga yung mga itsura ng mga nasa paligid. Eto, naka-pink. Tignan nyo. Tignan nyo, awang-awa. Ito naman, gagi talaga, parang takot na takot. Kung paano magtanong itong si Eden. Grabe, yung iba yung concern niya sa mukha niya, iba.
Tuloy. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Again, outside nangyari yung nasa presinto ka, pero nagpaliwanag ka dyan kasi makakalusot ka doon. Pero dito, hindi ka talaga makakalusot kasi nagsusumigaw ang mga ebidensyang na may news ka na nangako si Pangulo Duterte ng 7 pisong per kilo ng bigas. Nagsusumigaw na Claire Castro. Ikaw ang fake news peddler. Tanggi ka pa ng tanggi. Kung ano man ang aking naging opinyong personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. So maglagay ka na rin ng disclaimer dyan. Katulad ng ginagawa mo sa vlog mo na may disclaimer ka. Ilagay mo disclaimer. Disclaimer. This press briefing is in my capacity as Yusek, not as a vlogger. Ano man ang sabihin ko dito ay hindi po pwedeng itanong o i-connect doon sa vlog ko. Sabihin mo na din, nahihiya ka pa. Lagay ka na ng disclaimer dyan. Yung pantanga na disclaimer mo doon sa vlog mo, i-tweak mo lang ng konti, ilagay mo na dyan. Oy, Addictus Rex, gawan mo na. Yan kasi ang problema. Kapag ka, yung mga MIB mo, anga-anga. Paano nyo sige nga, mga MIB, harap-harapang pinake news kayo. Ito pag-amin na fake news peddler siya. Ano, magbubulag-bulagan pa rin ba kayo? Susunod pa rin ba kayo dito? Dito sa reyna nyo ng fake news, sa bagay. Sa bagay, yung mga vloggers naman nakasama niya, yung kapicturan niya, yung kamiting niya, ang motto, labanan ng fake news ang fake news. Yan mismo ang kanyang ginagawa. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga Narinig nyo yun? Pinipigilan na nung isa. Thank you. Gumaganon na. Pero tuloy pa rin siya. ulo na medyo iba yung Opo, nababanggit Ms. nila. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito. Inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Nai-issue ka sa pagbablog. Tigil mo na. Nasasayangan ka sa pera mong kinikita kesa sa dangal ng bilang isang public servant. Ano to? Pera kontra dangal o yung pangalan mo bilang PCO? Wala naman sanang ganito. Wala naman sanang problema. Hindi sana nagkakasalu-salungat yung mga pinagsasabi mo tungkol sa vlog mo at dyan. Kung kaya mong i-give up yung pagbablog mo, pero bakit hindi mo kaya? Dahil sa pera? Ako nagtatanong lang mga ka-clear. Dahil ba sa pera? Sige nga, dito maliwanag din na lumilitaw talaga yung conflict of interest. Kasi napagsasama na. Hindi naman po pwedeng Yusek ka ngayon, vlogger ka ngayon. Hindi porket vlogger ka ay nahubad mo na yung pagiging public servant mo. Ikaw mismo ang nagsabi na ang pagiging public servant ay 24 hours. Pero bakit sa'yo may exemption? Bakit kapag ka nandyan ka, Yusek ka, pag nasa vlog ka na, personal na? Ano ang hindi mo mabitawan sa pag-vlog mo? May naka-commitment ka ba? May commitment ka ba sa mga tao o sa tao na hindi mo bibitawan yung pagbablog mo? Ba't hindi mo kayang gawin, Claire Castro? Napakasimple. Napakasimple lang. Bitawan mo yung pagbablog mo. O, baka naman, hindi mo kayang bitawan yung pagbablog mo kasi mas malaki yung kinikita mo doon sa pagbablog mo kesa sa PCO na yan. Kesa sa pagiging public servant mo na yan. Hindi ako magtataka isang araw kung ang bibitawan mo yung pagiging PCO mo at mas pipiliin mo yung pagiging vlogger mo.